I am Angelillian, or welcome to my channel. I designed, I cut and sew an outfit, even gowns. Itupin natin yung pinakadulo na part ng fuse cloth para mag-form siya ng triangle. Pagkakuha natin ng triangle, itupin natin ulit para makakuha tayo ng balance each side. Yung sa pinaka-bias, measure tayo ng 25 inches. Sa pinaka-tip ng triangle pataas, measure tayo ng 6 inches. Ibabawas natin yan para may korte yung alampay natin. Pagkatapos sa taas, yung sa bias side, bawasan natin yung sa pinaka middle ng 1 1/2. Tapos temporary markings muna tayo bago natin i-scallop. Pagkatapos ng markings, doon na tayo magsisimula na mag-draw ng scallop. Sa pagguhit ng scallop, nasa iyo na yung sizes, yung anong gusto mong laki ng scallop. Yung ginawa kong scallop na about 1 1/2 each siguro, pero hindi naman yan strictly na may measurement talaga, kasi kung ikaw yung nagdi-design, ikaw yung magpasya kung anong laki ng scallop yung gusto mo o anong design yung gusto mong pagkaguhit ng scallop. Meron kasing yung parang wave lang. Yung pagkaguhit ko, parang random, lang, guhit. I-cut natin yung pinaka-needed natin na cloth para mahiwalay na. Tapos, cut natin na yung final na cutting. Tapos, ihiwalay na natin dun sa tinabasa natin na cloth. Pagkatapos na natin mahiwalay, cut din tayo ng main cloth na same sa pagka-cut natin sa lining cloth natin na fuse. Tapos, ipin natin silang dalawa bago natin i-cut yung scallop para pantay yung pagka-cut ng scallop saka yung lining. Sa mga may embroidery machine, pwede na wala na silang lining kung maglagay ng scallop, kasi yung process nung may embroidery kakaiba sa process ng ganitong design. Kasi ito, nilagyan ko siya ng fuse para yung scallop maganda yung pagka flat niya, kasi fuse yung cloth, para na rin siyang may embroidery, kasi yung gamit natin lace lang, kaya naglagay ako ng scallop para maganda siyang tingnan. Pero pwede naman yung straight lang, depende sa mananahi or sa designer ng terna kung ano yung gusto niya, o sa may-ari ng terna. Meron din namang gumagawa ng terna na straight lang yung alampay nila, saka yung sleeves. Yung ginagawa nila, yung maghanap na lang ng lace na may scallop, yun na lang nilalagay dun sa sleeves saka sa alampay. Pagkatapos i-cut, tatahin na natin siya sa bawat gilid, tapos yung pinaka-deep na sa scallop, gupit na lang natin para sa pagbaliktad. Naka-flat yung scallop, hindi siya naka-crumpled, kasi may hila siya sa bawat side ng scallop, yung sa gitna. Pagka hindi natin ginupitan yung deep part ng curve, pinakababa ng triangle, doon tayo gumawa ng butas para sa pagbaliktad. Huwag nating ilagpas sa 9 inches kasi makikita na siya pag lagpas na sa 9 inches, kasi yung
pakit natin para sa acetate sa mga 9 to 10 inches lang yung taas. Pagkatapos mabaliktad, yun, process na tayo sa pagplansya. Yung pagka-plansya natin, spray natin yun ng tubig para mas matibay yung dikit. Kasi pag may tubig kasi siyang ni-spray, kapag fusible, madali lang siyang didikit. Bago natin i-plansya, dapat naka-form na yung scallop. Kasi pag didikit na yan, mahirap na siya tanggalin. Pagka nakadikit na kasi siya sa plansya, tapos tinanggal yung pandikit ng fuse, mawawala na. Hindi na siya didikit pagka pinaplansya na natin. Ang interlining na fuse na ginagamit ko dito, yun din ang ginagamit ko sa mga tuxedo na ginagawa ko para sa pang-rental business ko. Kapag ginagamitan kasi natin ng fuse na interlining, maganda yung quality ng pagkatahi, saka yung plancha. Yan ang technique ng mga pulido na tahi. Yung mga mamahalin na mga garments, yan yung mga technique nila. Pwede natin yan gamitin sa mga gown na hindi stretchable. Technique yan sa magandang hubog ng tahi, tapos malinis siya tingnan. Pagkatapos i-plancha, simula na tayo ng marking sa gitna para naman sa lace, sasaayos natin. Yung pagkaayos natin ng lace para pantay yung bawat side, doon tayo magsisimula ng center. Tapos yung technique na pins lang yung markings, maganda siya kasi hindi marumi yung ginagawa natin, hindi na natin kailangan labhan. Pagkatapos ng ginagawa natin, yung mga pins lang yung mga ginagawang markings. Yan yung technique ko sa mga ginagawang mga gown, para walang markings na makikita pagkatapos. Sa pag-aayos ng lace, center tayo magsimula. Kailangan pantay yung bawat side kasi symmetrical yung pagkaayos ng lace. Pagka hindi nakalapat yung lace, cut natin yung mga sides na kailangan natin i-cut para lapat na lapat siya sa cloth, para hindi siya mag-wobble. Tapos yung kung ano yung kinakat natin dun sa kabilang sides, yun din ikakat natin sa kabilang sides para pantay na yung yung bawat sides. Yung lace natin, nasa mga 9 inches lang siya ang haba ng length. Measurement sa gitna from the tip going up. Kasi lagpas niyan, hindi na yan makikita sa labas kasi pleats na yung sa taas. Pagkatapos natin iaayos yung mga lace, ipin muna natin temporarily para pagka tinahin na natin, nakasteady na yung lace, tahi na lang tayo dire-diretso. Kahit anong lace, pwede siya natin gamitin. Kaso lang yung quality ng lace, dapat tinitingnan din natin kung okay lang siya na gamitin sa gown, sa terna o ano mang ginagawa natin. Sa pinaka tip nung dalawang side, mas maganda yung magandang hubog ng lace ang
Ilalagay natin doon na magbabalance din sa korte ng gilid. Yung putol na lace, di natin dapat siya putulin ng diretso. Dapat yung pagka-end niya, dugtungan natin siya ng parabang unti-unti siyang paliit ng paliit para hindi siya masagwa tingnan. Yung konting luwang, cut na lang tayo ng maliit na part sa lace na babagay doon sa luwang. Hanggang sa ma-achieve natin yung magandang form ng lace na inaayos natin. Then kung ano yung kinakat nating lace sa kabilang side, yun din ihanda natin ng lace dun sa kabilang side. Tapos yung pagkaayos natin sa kabila, ganon din pagkaayos natin sa kabilang side para balance. Tapos natin magbalancing sa lace, tingnan natin kung wala ba tayong baliktad na lace bago natin itahi yung lace. Pag okay na, proceed na tayo sa pagtatahi ng lace. O yung pagkatahi ko po ng lace, yan pinazoom ko yung video para makikita na hindi nakalapat yung sapatos ng makina. Kasi yung tuhod ko nakataon sa lifter para hindi siya makalapat. Para yung kamay na lang ang magdadala ng tahi. Yung sa pagkilos ng stitches, hindi na yung feed dog. Dahan-dahan lang kung hindi pa sanay. Yan, masasanay din, saka madali na rin siyang gagawin kung sanay na yung paa at yung kamay natin. Para ka na rin nag-embroider kasi yung bawat dulo dinadaanan ng tahi. Tapos yung kamay yung nagdadala ng takbo sa stitches.